Habang sumisikat ang araw sa isang nayon sa China, ikinukwento ng dating sundalo na si Huazhou ang buhay ng kanyang anak na si Mulan. Bata pa lamang, kilala na si Mulan sa kanyang tapang at pagiging likas na mapangahas. Makikita siyang naghahabol ng manok sa buong nayon hanggang sa makarating siya sa mga bubungan ng bahay. Dahil sa madulas na tisa, muntik na siyang mahulog, ngunit nagawa niyang ibalik ang kanyang balanse at ligtas na lumapag. Sa kasamaang palad, nabasag niya ang pakpak ng isang statwa ng phoenix. Kinagabihan, kinausap ni Lee ang ina ni Mulan, si Zhou tungkol sa ugali ng anak nila. Nag-aalala siya na baka hindi magdala ng karangalan si Mulan bilang isang asawa at mas angkop si Shu, ang kapatid ni Mulan, para doon. Kinausap naman ni Zhou si Mulan at ikinuwento ang alamat ng Phoenix, ang bantay ng emperador. Inamin niya na malakas ang chi ni Mulan, ngunit naniniwala siyang ang chi ay para lamang sa mga mandirigma o mga lalaki. Gayunpaman, tiwala si Zhou na makakahanap si Mulan ng sariling paraan para magdala ng karangalan sa kanilang pamilya. Pagkalipas ng ilang taon sa Silk Road, isang mangkukulam na nagngangalang Xianyang ang pumatay at ginamit ang anyo ng isang lalaki malapit sa himpilan ng imperyo. Dumating ang pangkat ng mga sundalong Rauran na pinamumunuan ni Bori Khan at sinalakay nila ang himpilan. Pinatay ang ilang kalalakihan at tinakot ang mga mamamayan. Ipinaalam sa emperador na papalapit na ang mga Rauran sa palasyo ng imperyo. Kilala niya si Bori Khan dahil siya mismo ang pumatay sa ama nito sa labanan nang maraming taon na ang nakalipas. Kaya't iniutos ng emperador na bawat pamilya sa China ay magpadala ng kanilang pinakamalakas na anak na lalaki upang lumaban. Samantala, nagtayo ng kampo si Khan kasama ang kanyang mga sundalo at si Xianyang na kunwari utusan niya, bagamat alam niyang mas malaki ang kapangyarihan niya kaysa kay Khan. Nais ni Khan ang paghihiganti para sa pagkamatay ng kanyang ama at layo niyang pabagsakin ang buong hukbong Rauran, naniniwalang walang makahahadlang sa kanya. Simula na si Shu ay ipinatawag upang makipagkita sa tagapamagitan ng kasal para hanapan sila ng angkop na mapapangasawa. Matapos bigyan ng ayos at bihis, pumunta ang magkapatid sa tagapamagitan. Habang naroon, isang gagamba ang bumaba mula sa kisame. Tinangka ni Mulan na itago ito sa ilalim ng tsarera, ngulit iginiit ng tagapamagitan na manatili ang tsarera sa gitna ng mesa. Muli itong lumabas at natakop si Shu dahilan upang matumba ang mesa. Nasalo ni Mulan ng mga tasa at tsarera, ngunit nang mabuhaghag ang kanyang buhok at natakpan ang kanyang mukha, nabitawan niya ang lahat at nabasag. Pinagalitan ng tagapamagitan ng pamilya Hua at sinabing nabigo silang palakihin ang isang maayos na anak na babae. Habang naglalakad pa uwi ang pamilya, dumating ang isang sugo mula sa emperador upang ipatawag ang mga kalalakihan ng nayon na lumaban sa digmaan laban sa mga Rauran. Nang tawagin ng pamilya Hua, tumayo si Zhou, mahina at baldado, at naglakad ng walang tungkod upang tanggapin ang balumbon, ngunit nadapa siya sa harap ng buong nayon. Tinangka siyang tulungan ni Mulan, ngunit pinigilan siya ni Lee at sinabing lalo lamang niyang ipapahiya ang kanyang ama. Pagkalipas ng hapunan, nagtalo si Mulan kung bakit hindi dapat sumali sa digmaan si Zhou, ngunit iginiit nito na tungkulin niya bilang lalaki na sundin ng utos at lumaban. Kinagabihan, nasilayan ni Mulan ng kanyang ama na pilit inaangat ang espada, ngunit labis itong mahina upang magawa iyon. Dahil ayaw niyang ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang ama, kinuha ni Mulan ng espada at baluti nito, saka sumakay sa kabayo ng kanilang pamilya upang sumama sa hukbo ng China. Kinabukasan ng umaga, natuklasan ng pamilya ni Mulan na kinuha niya ang espada at baluti ni Zhao. Nag-aalala sila na kung hindi siya mapatay ng mga Rauran, ang hukbong Chino naman ang gagawa nito kapag nadiskubre ang kanyang pagsisinungaling. Hinihiling ni Zhao sa rebulto ng Phoenix na bantayan si Mulan. Si Mulan at ang kanyang kabayo ay naglakbay ng malayo, ngunit hindi niya mahanap ang daan papunta sa kampo ng hukbo. Lumitaw ang Phoenix at siyang gumabay sa kanya hanggang sa makasama niya ang ibang mga sundalo.
Habang nakapila para mag-check-in, isang malaking sundalo ang nangaasar sa mas maliit na sundalong si Cricket at natumba ito sa gulo. Sinubukan siyang tulungan ni Chen Hongwei, ngunit may halong panunukso, kaya hinugot ni Mulan ang kanyang espada laban sa kanya, at ganun din ang ginawa ni Hongwei. Pinigilan sila ni Commander Tang at sinabing bawal ang makipaglaban. Ipinakilala ni Mulan ang sarili bilang si Hua Jun at iniutos ni Tang na bumalik sila ni Hongwei sa pila. Kalaunan, napunta siya sa mga sundalong nagbibiru-biruan at nagkakatuwaan. Dahil naiilang siyang maligo kasama sila, nagkusang loob na lang siya na magbantay sa gabi. Sinimulan ng mga sundalo ang kanilang pagsasanay sa ilalim ng pamumuno ni Tung, kabilang ang isang mahirap na hamon kung saan kailangan nilang buhatin ang mga timba ng tubig habang nakaunat ang kanilang mga braso, hanggang sa makarating sa tuktok ng mataas na burol. Isang sundalo ang nahuling ng daraya at tuluyang pinalayas mula sa hukbo. Ipinamalas naman ni Mulan ang kanyang galing sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang chi. Ipinapakita sa mga sundalo ang kakayahan niya sa isang laban gamit ang sibat laban kay Honghui, ngulit natakot siya na muntik na niyang mabunyag ang kanyang lihim. Unti-unti siyang nagkakaroon ng ugnayan at pagkakaibigan sa iba pang mga sundalo, kabilang sina Honghui at ang tatlong magkakabarkada na sina Ling, Yao at Po. Gayunpaman, napansin nilang mabaho siya dahil hindi siya naliligo. Isang gabi, pumata si Mulan sa lawa upang maligo, ngulit nadatnan siya roon ni Honghui at nag-alok na samahan siya bilang kaibigan. Tinalikuran siya ni Mulan at pinilit na paalisin upang hindi madiskubre ang kanyang lihim. Gayunman, sinabi ni Honghui na bagamat maaari siyang talikuran, umaasa siyang hindi niya tatalikuran ng iba pa nilang mga kasamahan. Si Borican ay tinipon ng kanyang mga tauhan sa loob ng kanyang tulda upang talakayin ang kanilang estratehiya sa labanan. Hindi interesado ang mga sundalo sa kayamanang maaaring makuha, kundi sa kapangyarihan at paghihiganti na nais makamtan ni Khan. Ipinangako niya ito sa kanila at pinaalalahanan silang si Xianyang na nakadiskarga bilang isang lawin ay tanging naglilingkod lamang sa kanya. Nang muli itong banggitin ni Xianyang sa kanya, nanindigan si Xiancan sa kanyang sinabi sapagkat siya mismo ang nakatagpo rito matapos itong itakwil ng sariling nayon dahil sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Nang makakita sila ng isa pang kalapit na himpilan, agad silang nagbalak na lusubin nito. Kinaumagahan, isinagawa nila ang pag-atake at maraming sundalo ang kanilang napatay. Tinawag nitong si Mulan sa kanyang tolda at binanggit ang paggamit nito ng chi. Sabay sabing, malakas din ang sarili niyang chi. Pinaniniwalaan niyang pinipigil ni Mulan ang tunay niyang lakas dahil sa pamana ng kanyang ama, sapagkat nakasama na noon nitong si Zhou sa labanan. Bumalik si Mulan sa lawa upang magsanay ng pagkontrol at pagbabalanse ng kanyang chi. Pagkatapos ng mas mahirap na pagsasanay, nagawa niyang tapusin ang hamon sa pag-akyat ng burol ng mas mabilis kaysa sa iba. Ikinamangha ng lahat ng sundalo. Gayunman, nakaramdam siya ng pagbukunwari nang ulitin niya ang tatlong birtud na nakaukit sa espada ng kanyang ama. Tapat, matapang, totoo. Bumalik siya sa tolda nitong upang isiwalat ang kanyang lihim, ngunit inakala nitong kinakabahan lamang siya dahil haharapin na nila ang mga Rauran kinabukasan. Ipinariwatig din nitong na kapag tapos na ang digmaan, nais niyang ipakilala si Mulan sa kanyang anak na babae. Di naglaon, nagbigay si Mulan ng lakas ng loob at inspirasyon sa mga kapwa sundalo habang nagtitipon sila sa paligid ng apoy. Nagbago si Xianyang at naging kumpol ng mga uwak na umatake sa mga sundalo. Habang nagtatanggol ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagdidikit-dikit, ginamit ito ng mga Rauran laban sa kanila sa pamamagitan ng pagpapasabog ng apoy gamit ang kanyon na nakapinsala ng marami. Mabilis na nakaisip ng paraan si Mulan, sumakay siya sa kanyang kabayo at pinaikot ang mga Rauran, nilinlang sila gamit ang mga helmet na nakatusok sa sibat upang magmukhang may sundalong nasa likod nila.
Dahil dito, nagpakawala ng apoy ang mga Roran sa maling direksyon na tumama sa bundok at nagdulot ng avalanche. Nalipol ang mga Roran samantalang kakaunti lamang sa mga sundalo ang nakaligtas. Pagkatapos humupa ng Yebe, lumitaw si Mulan at ipinahayag ang kanyang tunay na katauhan bilang babae. Pinalaya si Shanitong mula sa hukbo, ngunit iginit ni Mulan na mas pipiliin niyang mamatay kaysa umuwi ng may kahihiyaan. Kaya't iniutos nitong na lumisan siya, at kung sakaling bumalik, tutuparin nito ang hiling nito. Habang pauwi na si Mulan, napahinto siya at napaluha hanggang sa dumating si Xianyang upang kutsain siya. Sinabi ni Xianyang na minsan ay pinili rin niyang tahakin ang marangal na landas. Nguit dahil sa kanyang pagpapatapon at pangungutya ng iba, napilitan siyang lumihis patungo sa madilim na landas. Sinubukan niyang kumbinsihin si Mulan na makiisa sa kanya, at ibinunyag na ang tunay na balak ni Xianyan ay magtungo sa Imperial City upang patayin ang emperador, at hindi sa Silk Road gaya ng pinaniwalaan ni Tung. Dahil dito, nagpasya si Mulan na bumalik upang balaan ang mga sundalo. Naabutan niya sila sa daan at ibinahagi kay Tung ang totoong plano ni Xianyang. Bagamat ayaw pa rin makinig ni Tung sa isang taong nagsinungaling sa kanya, lumapit si Hong Hui at ipinagtanggol si Mulan. Sinabing madiniwala siya rito, at ganoon din sina Ling, Yao, Po, Cricket at marami pang ibang sundalo. Narating ni Xianyang ang imperial na lungsod sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang kansilyer ng emperador at sinabing nais ni Bori Khan na hamunin ang emperador sa isang personal na tunggalian. Pumayag ang emperador at lumabas upang lumaban. Samantala, pinangunahan ni Mulan ang mga sundalo sa pag-atake sa mga Roran upang makapasok sa lungsod. Inutusan ni Tung ang mga sundalo na lumaban, ngulit bantayan si Mulan upang makalapit siya sa emperador. Nakarating si Mulan sa palasyo, ngulit si Xianyang lamang ang kanyang nadatnan. Bagamat akala ni Xianyang ay huli na para sa kanya, tiniyak ni Mulan na may pagkakataon pa siyang maitama ang kanyang landas. Hiningi ni Mulan ang kanyang tulong upang makapunta sa emperador, ngunit nagbagong anyo si Xianyang bilang isang lawin at lumipad palayo, na agad namang sinundan ni Mulan. Bumalik si Xianyang kay Khan at sinabi na isang babaeng mandirigma ang namumuno sa hukbong Chino, at iyak na haharapin siya nito. Alam ni Khan na sinadya ni Xianyang na ihatid si Mulan sa kanya, kaya't pinana niya si Mulan nang ito'y lumapit. Subalit lumipad si Xianyang upang harangin ang palaso at tinamaan siya sa likod. Nasalo siya ni Mulan habang siya'y bumabalik sa anyong tao at pumanaw. Natagpuan ni Mulan sina Khan at ang emperador sa ibabaw ng isang istrukturang gawa ng kalaban kung saan balak sunugin ng buhay si emperador. Sinubukan niyang labanan si Khan gamit ang kanyang espada, ngulit nahulog ito sa kumukulong tingga at nawala sa kanya. Sa tulong ng Phoenix, nabawi ni Mulan ang kanyang chi at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban kay Khan. Tumalon sila sa isang plataporma kung saan muntik nang matulak ni Khan si Mulan at mawalan ng balanse, ngunit nakalamang siya, nakuha ang espada ni Khan at pinutol ang lubid upang mahulog ito. Habang pinalalaya niya ang emperador, tinangkang patayin ni Khan ang emperador gamit ang palaso, ngulit nasalo ito ng emperador at ibinigay kay Mulan. Siya naman ang pumana at tinamaan si Khan sa dibdib na siyang naging huling dahilan ng pagkamatay nito. Isang pagdiriwang ang ginanap bilang parangal sa tagumpay ni Mulan. Inalok siya ng emperador ng posisyon bilang imperial na gwardya sa kanyang ukbo. Ngulit bagamat labis ang pasasalamat ni Mulan, naramdaman niyang napakatagal na niyang malayo sa kanyang pamilya. Iginagalang ng emperador ang kanyang pasya sapagat naniniwala siyang mahalagang birtud ang debosyon sa pamilya. Sa kanyang pag-alis, sinundan siya ni Ongui upang magpaalam at ipangako na muling magtatagpo ang kanilang landas balang araw. Mulan ay bumalik sa kanilang nayon at ikinagulat ng lahat ang kanyang pagbabalik. Kasama ni Xiao ang tagapamagitan ng kasal, ngunit natigil ito nang malaman na nakabalik na ang kanyang kapatid.
Niyakap ni Mulan sina Xiao at ang kanilang ina bago lumabas si Zhou. Humingi ng tawad si Mulan dahil sinuway niya ito at dahil nawala ang espada. Ngulit sinabi ni Zhou na siya mismo ang pinakamahalaga para sa kanya. At nagyakapan sila. Maya-maya, dumating si Tong kasama ang iba pang sundalo upang ipahayag sa pamilya ni Mulan at sa buong nayon ang kanyang kabayanihan sa pagliligtas sa emperador at sa imperial na lungsod, dahilan upang magdiwang ang lahat. Ipinakita ni Tong ang isang bagong espada na may parehong 3 bertud gaya ng dati, ngunit dinagdagan ng ika-4, ang debosyon sa pamilya. Sinabi ni Tong na nais ng emperador na muling pag-isipan ni Mulan ang alok na sumali sa kanyang hukbo. Nang tumingala si Mulan at makita muli ang Phoenix, tinapos ni Zhou ang kanyang pagsasalaysay sa pamamagitan ng pagbanggit na ang kanyang anak na babae ay magiging isang alamat.